Ang batang ito, siguradong lalaki. One king. One king. Gumuho. Ang minahan. Ang iyong lawli. Wala na siya. Ano? Hoy, hoy, hoy. Ma, dinudugo ka. Dali, dali, dali. Manganganak na. Tara na, tara na, tara na. Dali, sa loob. Mrs., lalaki ba o babae? Isa na namang babae. Maliit na BT Chet. Pinutol mo ang lahi ng pamilya Lee. Akin, akin, akin. Kunin, kunin, kunin. Napagkasunduan na natin ang halagang ito para sa iyo ito. Ano ang ginagawa ninyo? Ibalik ninyo sa akin ang bata. Ano ang ginagawa ko? Matagal ko nang sinabi, hanggat ang ipinanganak ay babae, dadalhin agad ito at ipagbibili. Hindi. Ibalik ninyo sa akin ang bata. Umalis na kayo, Lawson. Bilisan mo. Bitaw, Umalis na kayo, umalis na kayo. Ma, nagmamakaawa ako sa'yo. Ibalik mo sa akin ang bata, ma. Umalis na kayo. bitaw, Umalis na kayo, Lawson. bitaw. Ano ka ba? Ang ina mo ay nag-iwan ng bakas ng kagat ng ngipin sa iyo. Tiyak na hahanapin ka namin sa hinaharap. Ang anak ko, Sumpa ka. Bumalik ka sa loob. Ikaw, walang silbing babae na hindi makapagbigay ng tagapagmana. Simula ngayon, hindi ka na asawa ng Lee family namin. Lumayas ka. Dalhin mo ang iyong pasanin at umalis ka kaagad. Ale? Sino ka? Ale? Ganito po iyon. Ako po si Tang Qingshan. Noong bata pa po ako, nagtrabaho ako bilang katulong sa bahay ni Binibining Wanqing. Tapos po, umalis ako para magtrabaho sa ibang lugar. Lumipas na po ang mahigit 10 taon. Nabalitaan ko po na ikinasal si Binibining Wanqing sa inyo. Nagkataong dumaan ako ngayon, kaya gusto ko sanang makita si Binibining Wanqing. Isa ka lang palang hamak na manggagawa. Umalis na siya. Umalis? Saan? Saan? Saan siya nagpunta? Paano ko malalaman kung saan siya nagpunta? Ang babaeng walang hiya, kakamatay lang ng anak ko, pero agad-agad siyang naghanap ng ibang lalaki at umalis kasama ang apo ko. Umalis ka na rin, lumayas ka na agad. Ginoong Tang, bumalik na lang po tayo. Nagsikap ako sa labas ng mahigit 10 taon, kumita ng napakalaking pera, iniisip na bumalik para makita lang si Binibini. Kung masaya siya, sana'y maligaya siya. Pero kung hindi siya masaya, isasama ko siya. Hindi ko inakala na hindi ko man lang siya makikita. Ginoong Tang, doon sa kabila. Tigil, sa liwanag ng araw at sa ilalim ng kalangitan, naglakas loob pa kayong magbenta ng bata. Tumayo ka riyan. Kawawang bata, hindi ko alam kung ilang beses ka nang naibenta. Ang pagkikita natin ay tadhana na. Umuwi ka na sa akin. Tayo, sama-sama nating hanapin ang ating Binibini. Tara na. Ang pinakamayamang tao sa Longguo, si Tang Qingshan, ay nakatapos na ng kanyang pakikipagpulong sa ekonomiya ng nagkakaisang bansa at umuwi kahapon. Naniniwala kaming pagbalik ni Tang Qingshan, patuloy niyang pamumunuan ang matagumpay na pag-unlad ng ekonomiya ng Longguo. mukhang iyong trafficker, si Lawson, ay security guard sa isang paaralan. Pupuntahan ko siya. Labing-walong taon na. Buong 18 taon na. Para lang hanapin siya. Dito lang tayo tumira, sa loob ng malaking greenhouse na ito. 18 taon tayong nanirahan dito. Hanggang ngayon, wala tayong ni isang sentimong naipon. Mas masahol pa tayo sa aso. Kung walang pera, maaari akong magbenta ng dugo.
Tingnan mo nga, ilang beses mo na itong ginawa. Kung magbebenta ka pa, baka mawala na ang buhay mo. Kung mamatay ako, mamatay na. Ito ang utang ko sa kanya. Hanapin siya. Hanapin siya. Para lang mahahanap siya na muhay tayong parang hindi tao, hindi rin multo. Mula noong 12 taong gulang ako, inuutusan mo ako na maghanap ng bote kung saan-saan. Umaabot iyon ng ilang dosenang milya. Tingnan mo naman tayo. Hindi nabubusog, hindi rin nakakapagdamit ng maayos. Namumuhay na parang pulubi. Tumahimik ka. Kung may natitira kang lakas, hanapin mo ang kapatid mo. Hanapin siya? Hanapin siya? Maliban sa paghahanap sa kanya, wala na ba akong karapatang mamuhay ng masaya? Hinihiling ko sa iyo, may karapatan din akong mamuhay ng masaya? Gusto mong mamuhay ng masaya? Naaalala mo ba ang kapatid mo? Ha? Naalala mo ba ang kapatid mo? May karapatan din siyang mamuhay ng masaya. Pero pagkapanganak pa lang niya, ipinagbili na siya ng lola niya sa mga nagbebenta ng tao. Nasaan na siya ngayon? Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Ayos lang ba siya? Nakakakain ba siya? Baka patay na siya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Labing-walong taon na. 18 taong gulang na rin ang anak ko. 50 na rin ako. Wala nang maraming oras na natitira sa akin. Anak ko, nasaan ka na ba? Panginoon, hindi ko pa nahahanap ang anak ko. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Ha? Hindi ako patay. Bumata ako. Bumata ako. Bumata ako. Bumata ako. Bumata ako. Baliw ka ba? Dapat bigyan ako ng Diyos ng mas maraming oras para mahanap ko ang anak ko. Sigurado ako. Bumata ako. Hoy hoy, Nasaan na ang batang babae na binili mo 18 taon na ang nakalipas mula sa pamilya ni Lisa Nayo ng Kanghe? Kanino mo ibinenta? anong pinagsasabi mo? Ikaw, Sabihin mo sa akin ang totoo kung hindi araw-araw kitang guguluhin at mawawalan ka ng trabaho. ikaw, sino ka ba? Ako ang nanay niya. Haha, huwag kang magbiro bata. Noong panahon na yon, halos kasing edad mo siya. Pareho kayo. Ako ang kaibigan ng nanay niya. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Aray. Sige, sasabihin ko. Ang batang babae ay iniligtas ng isang lalaki noon. Lalaki? Sinong lalaki? Sinong lalaki? Pero mukhang mayaman ang lalaking iyon. Narinig kong tinawag siya ng assistant niya na CEO Tang. Dapat apelyido niya ay Tang. Ano pa? Ang iba pa, hindi ko na talaga alam. Ay nako, sige na, dalian mo na at hanapin mo na yung may apelyidong Tang. Huwag mo akong gambalain sa trabaho ko rito. May lakad si Papa, pero pangako ni Papa. Babalik ako bukas para sa debut mo sa edad na 18. Pa, pupuntahan mo na naman ba ang iyong binibini? May nakakita raw sa kanya sa junk shop. Susubukan kong magbakasakali. Pa, isa ka talagang lalaking martir sa pag-ibig. Hinahanap mo ang binibini mo sa loob ng 18 taon? At dahil sa kanya hindi ka na nag-asawa? Dapat ko na siyang inggitin. Anong pinagsasabi mo? Mag-aral ka ng mabuti ha? Huwag kang mag-alala pa. Mag-aaral ako ng mabuti at hihintayin kitang bumalik. Paano mo nagawang tapakan ng paa ko?
Patawad, patawad. Anong silbi ng paghingi ng tawad? Linisin mo muna bago ka umalis. Siguraduhin mong punasan mo muna? Yan bago ka umalis? Siguradong nagkamali lang ako ng tingin. Paanong magiging anak ko siya? Huwag na tayong magsayang ng oras. Mahalaga ang mahanap ko ang aking anak. Ay, anong ginagawa mo? Ipapalinis ko yan sa iyo ng dila. Linisin mo gamit ang dila mo? Wala na ba kayong ibang alam kundi ang mang-api ng tao? Wala kang pinag-aralan. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Ang sabi ko may tatay ka pero walang nanay na nagturo sa iyo. Sige, dilaan mo. Ayoko. Ikaw bata ka pa pero hindi ka na natuto ng tama. Nang aapi ka ng mahina, paano ka ba pinalaki ng nanay mo? Para maging ganyan ka, isang salot sa lipunan. Alam mo ba? Ikaw ang tanging tao na naglakas loob magbanggit ng nanay ko sa harap ko. Kung magkakaanak ako na tulad mo, mas gusto ko pang mamatay. Napakadali naman ang kamatayan. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa gusto mo. Alam mo ba? Magkano itong sapatos ko? Binili ito sa akin ng tatay ko? Isang limited edition sa buong mundo? Nagkakahalaga ng 2 milyong yuan. Sa tingin mo, magkano ang halaga ng dila mo? Anong gagawin mo? Buksan ninyo ang bibig niya. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Si Shirley, malapit na magsimula ang klase? Umalis na tayo? Oo nga, umalis na tayo ng mabilis. Kailangan niyo pa akong turuan kung ano ang gagawin, ha? Hindi niyo man lang tingnan kung ano ang mga pangalan ninyo? Shirley 1, Shirley 2, Shirley 3. Umalis ka sa harapan ko. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin ulit. Tayo na. Anak ng pamilya Tang, sigurado akong mahahanap kita, anak. 18 taon na? Pero hindi pa rin kita mahanap? Mr. Tang, umaasa ka lang sa litrato ng anak mo noong 15 taong gulang pa siya para hanapin siya. Mahirap talagang gawin yan. Posible ring nagkamali ang mga tauhan mo. Mangsan? Uy! Mangsan, nakita mo ba ang nanay ko? Hindi kita kilala at hindi ko rin alam kung ano ang sinasabi mo. Hoy! Hindi ba pumunta rito ang nanay ko para magtanong tungkol sa kinaroroonan ng kapatid ko? Magpakatotoo ka. Ay naku, hindi pumunta rito ang nanay mo pero may isang dalagita na pumunta. Siya, parang nagpunta siya sa pamilya Tang para maging katulong. Ano? Gusto mong maging katulong sa bahay namin? Ano? Gusto mong maging katulong dito sa bahay namin? Hindi ko inasahan na sa lahat ng lugar. Ito pa ang bahay ng isang nagngangalang Tang, sa kanya pa talaga. Tunay ngang nagkatagpo ang magkaaway. Oo, gusto kong maging kasambahay dito sa Tang family. Nabalitaan ko sa mga tauhan, mukhang babalik si CEO Tang pagkatapos ng 2 araw. Kailangan ko siyang makita sa lalong madaling panahon at itanong kung nasaan ang anak ko. Miss Tang, pakiusap, hayaan mo akong manatili. Handa akong magpakahirap para pagsilbihan ka. Hump, mahirap maging kasambahay dito sa bahay namin. Mukha kang kasing edad ko lang. Kaya mo ba? Kaya ko, kahit ano kaya kong gawin. Basta payagan mo lang akong magstay. Sige. Ikaw ang humingi niyan. Hindi ba sinabi ko na? Huwag ka nang magpapakita sa harap ko? Gusto mo lang gamitin ang bata at magandang mukha mo para akitin ang tatay ko, hindi ba? Kung sisirain mo ang mukha mo, pagbibigyan kitang manatili. Sumigaw ka? Bakit hindi ka sumisigaw? Ibig bang sabihin, kung sisirain ko ang mukha ko, papayagan mo na akong manatili? Tama. Mananatili ka para maging aso ng Tang family? Anak, basta mahanap lang kita, handa akong isakripisyo ang mukhang ito. Hoy, Tay, bumalik na kayo? Hoy, Dad, babalik ka na. Ang galing. Hindi ako nagkamali. Itong kagat ng ngipin.
Anak. Aking anak. Bilisan mo, tawagan ng ambulansya. Anak, anak, bilisan mo at iligtas ang aking anak. Ito ang aking ina. Kamag-anak ng pasyente. Ngayon ay kailangan na ng dugo ng bata, ngunit ang blood type ng bata ay medyo kakaiba, walang ganitong blood type sa ospital. Bilisan mo at tawagin ang mga magulang niya. Gamitin ang dugo ko. Maaari ang dugo ko. Ako ang ina niya. Hay naku, ang buhay ay mahalaga, huwag ka nang maging gulo, bilisan mo at tawagin ang mga magulang niya. Maaari ang dugo ko. Doktor, Ma, ang kapatid mo. Natagpuan ko ang kapatid mo. Bilisan mo. Ililigtas ko siya. Ibibigay ko ang dugo ko para iligtas siya. ito, Ililigtas ko siya. ang balat ni mama na dumudugo. Bumalik na naman sa pagiging matanda. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko siya. Ma, wag mo na siyang iligtas. Nagsisinungaling ka. Kapatid mo siya. Ma, kapag dinugo ka, tatanda ka ulit. Tingnan mo muna ang binti mo. Binigyan ka ng langit ng pangalawang pagkakataon. Dapat mo itong pahalagahan, ma. Hindi. Hindi maaari. Mag-18 na siya bukas. Nagsisimula pa lang ang buhay niya. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko siya. Ma, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong agawin. Huwag agawin. Huwag agawin. Huwag mong agawin. Huwag agawin. Huwag mong agawin. Umalis ka na dyan. Huwag mong agawin. Mula ngayon, wag mo nang kainin ang mga tinatapon ng iba. Wag mo nang isuot ang mga damit na mabaho. Huwag kang magpakapagod para sa akin, para sa kapatid ko, at mamuhay ng parang alipin. Huwag ka nang maghanap ng asawang maikli ang buhay. Huwag kang magkaanak ng katulad ko, isang anak na walang galang. Ma, ang buong buhay mo, ibinigay mo sa akin at sa kapatid ko. Ngayong pagkakataon, nakikiusap ako sa'yo. Para sa sarili mo, mabuhay ka ulit, sige na? Aba, maligayang pagdating, Boss Tang. Ma, Nasaan na ang magulang niya? Wala ng oras. Kailangan ng pasyente ng agarang pagsasalin ng dugo. Nasaan ang anak ko? Boss Tang, ang anak ninyo nasa emergency room, dito po kayo? Talaga namang napakabait mong bata. Hindi nagsisisi si Mama. Kahit paulitin pa ito, gagawin pa rin ito ni Mama. Ma, Sige na. Kung nabigyan ko kayo ng unang buhay, kaya ko pa ring bigyan kayo ng pangalawang buhay. Doktor, pwede ang dugo ko. Anong nangyari sa binti mo? Ako, hindi ko lang sinasadya na madulas. Hindi naman iyon mahalaga. Siyempre, mahalaga iyon. Hindi ko pa nakikita ang iyong kalagayan. Kailangan mo talagang sumailalim sa blood test. Doktor, walang problema sa dugo ko. Ang mahalaga ay ang pagliligtas. Bilisan mo at iligtas mo ang tao. Tinitiyak ko na walang problema ang dugo ko. Hindi pwede. Kailangan nating maging responsable sa pasyente. Kailangan mo talagang magpa-blood test. Sige. Magpapagawa na ako ngayon. Doktor, kumusta ang anak ko? Kailangan ng bata ng pagsasali ng dugo, ngunit kakaiba ang blood type. Walang ganoong blood type sa ospital. Naghahanap kami ng paraan. Pareho kami ng blood type ng anak ko. Gamitin mo ang sa akin. Ito ay marahil kapalaran. Ako, si Shirley, at ang babae, ang blood type naming tatlo ay pare-pareho. Chingshan, kamusta? Gumaling ka na ba? Binibini. Dinuguan mo ako? Naku, ano ba itong maliit na dugo lang? Sa 10 milya, tayo lang ang may magkatugmang blood type. Mabuti na lang at nandyan ako. Binibini. Sa ako. Hay naku, ikaw ay isang tunay na lalaki. Bakit ka umiiyak agad-agad? Huwag ka nang umiyak. Ito ang una. Akong beses mag-donate ng dugo. Tara, mag-picture tayo para may alaala.
Tay? Kumusta? Gumagaling ka na ba? Tay? Gusto ko nang umuwi. Ay, kakagaling mo lang sa operation, kailangan mo pang manatili at magpaobserba ng ilang araw. Tay, ayaw ko sa ospital. Gusto ko nang umuwi. Sige. Itay, ihahatid ka na pa uwi ngayon ha? Matandang Chen. Doktor, maaari na akong mag-donate ng dugo. Hindi na kailangan. Ang pasyente ay ligtas na sa panganib at nagising na. Nagising na? Opo, Nasaan siya? Nasaan siya? sabi nila, nakauwi na. Ano? Nakauwi na? Tama. Sandali. Ang anak ko. Ang anak ko. Hintay. Anak ko. Anak ko. Ma, mahuwag ka nang humabol. Ma, bumalik na lang tayo. Tara na. Shirley, maaari mo na bang sabihin kay Papa kung ano talaga ang nangyari? Ganito kasi. May dumating na katulong dito sa bahay. Medyo hindi maayos ang gawa niya. Pinagsabihan ko siya, pero hindi siya nagpaawat. Kaya tinulak niya ako pababa sa hagdan. Ano? Nasaan siya? Pababayaran ko sa kanya yan. Huwag na pa. Tinanggal ko na siya. Hindi na siya babalik. Paano mo hahayaang ganyan na lang ha? Katulong lang din naman siya. At medyo mahirap din ang buhay niya. Hay naku. Anak, sobra ka talagang mabait. Alam mo ba yon? Masama ba ang maging mabait na tao? Sige, sige. Anak, ito ang regalo ko sa iyo para sa kaarawan mo. Gusto mo ba? Diyos ko, ito na ang Aolohua Diamond. Ito lang ang nag-iisa sa buong mundo? Pa, ang bait-bait mo talaga sa akin? Sobra akong naging makasarili. Kailangan na ni Shirley ng tagapangalaga para alagaan siya. Hoy! Mag-post ng recruitment, mag-hire ng isang babaeng tagapangalaga, ako mismo ang mag-i-interview sa kumpanya. Mainumin mo habang mainit pa? Yanshu, pupuntahan ko ang kapatid mo. Hindi mo na ako kailangang hanapin. At huwag kang mag-alala sa akin. Paano ako hindi mag-aalala? Ang pamilya Tang... Anak ko, sa wakas, natagpuan din kita. Ikaw na babaeng walang hiya. Gusto mo na naman ba akong saktan? Ako wala. Gusto mo lang samantalahin na tulog ako? Tapos sakalin ako, hindi ba? Hindi ko ginawa. Nagkamali ka. Gusto ko lang, Gusto mo lang ang ano? kung sasabihin ko sa kanya ngayon na ako ang kanyang ina, siguradong hindi siya maniniwala. Ako, gusto ko lang na makita ka. Tingnan. Binibining Tang, bumuti na ba ang pakiramdam mo? Salamat sa iyo. Ayaw ko. Halos hindi mo ako napatay. Ginawa mo akong sobrang miserable? Napakaraming dugo ang nawala? Paano ka babawi sa akin? Handa ako. Maging parang alipin habang buhay para pagsilbihan ka. Sige. Ikaw ang nagsabi niyan. Binibining Tang, pinatawad mo na ako. Handa ka na akong hayaan manatili sa ang pamilyang Tang. Oo. Handa na akong hayaan kang manatili sa ang pamilyang Tang. Salamat, Binibining Tang. Salamat, Binibining Tang. Umalis ka! Sige. Aalis na ako. Aalis na ako. Pagkatapos mo akong saktan ng ganyan, syempre hahayaan kitang manatili rito para maglaro ng husto sa akin. Binibining Tang, ano ang gagawin mo? Bitawan mo ako. Kung pakakawalan kita, sino ang makikipaglaro sa akin? Kahit anong laro ang gusto mo, sasamahan kita.
Bitawan mo na ako. Pakiusap. Alam mo ba kung gaano ako ka-frustrated dahil sa iyo? Gusto kong putulin ang dila mo pero hindi nangyari. Gusto kong sirain ang mukha mo pero hindi rin nangyari. Sobrang frustrated ako. Binibining Tang. Alam kong lumaki ka ng walang ina sa tabi mo. At tiyak na nakaranas ka ng maraming paghamak at paghihirap. Noong nakaraan, hindi ako nag-ingat sa aking pananalita. Kasalanan ko. Magsosorry ako sa iyo, okay? Huwag mo nang banggitin sa akin ang babaeng iyon. Kung muli siyang magpapakita sa harapan ko, ako mismo ang papatay sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Papatayin mo ang nanay mo? Oo, papatayin ko siya. Gusto kong balatan siya, hilahin ang kanyang mga litid at inumin ang kanyang dugo. Ang taong iyon ay hindi karapat-dapat maging ina. Iniwan pa niya ang sarili niyang laman at dugo. Anong karapatan niyang maging ina? May pinagdadaanan siya. May pinagdadaanan siya. Anong pinagdadaanan niya? Para iwan ang sarili niyang anak. Siguro, hindi niya inabot. Siguro hindi niya kaya. Siya. Nagtatanggol ka pa sa malanding iyan? Ibigay mo sa akin ang mahalaga kong bagay. Alam mo ba kung ano ito? Ano ito? Ito ang mahalagang bagay na pinaghirapan kong hanapin. Sinasabing, ginamit ito ni Empress Dowager Lu noon para lasunin si Consort Chi at gawing pipi at gawin siyang human swine. Ang tawag dito ay silent drug. Bakit mo itinuturing na mahalaga ang lason na ito? Dahil gusto ko. Kanina gusto mong gupitin ang dila ko. Maya-maya gusto mong sirain ang mukha ko. Ngayon naman naglabas ka ng silent drug para lasunin ako at gawing pipi. 18 taong gulang ka pa lang. Bakit ka ganyan kasama? Dahil gusto kong saktan ng ibang tao. Kapag nakikita kong nasasaktan ng iba, mas na-excite ako. Hahaha. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Hindi mo ba alam? Hindi mo pwedeng gawin iyan. Hindi mo pwedeng saktan ng iba dahil lang sa gusto mo. Wag mo akong kausapin ng ganyan. Inaakala mo bang nanay kita? Kung payag ka, pwede mo akong ituring na Hayop ka. Gusto mo pa ring maging stepmother ko? Nakita ko na ang mga taong katulad mo. Gusto mo lang namang maging asawa ng CEO ng Tang Group, di ba? hindi. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ngayon, sisiguraduhin kong tuluyan mo nang mawawala ang pag-asa mo. Nandiyan si Mr. Tang. Mr. Tang. Ikaw na walang hiya? Naglakas loob kang lokohin ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ngayon papatayin na kita. Titingnan natin kung sino ang sasagip sa iyo. Kung sakali man nasakalin mo ako, mananagot ka sa langit. Baka makapatay tayo ng tao niyan. Sa tingin ko, hindi naman siguro. Si Mr. Tang. Hello pa. Mr. Tang. Mr. Tang. Iyon ang boses ng aking anak. Cheryl, sino ang tumawag sa akin? Ginoong Tang. Ginoong Tang. Wala iyan, tatay. Mali lang ang narinig mo. Ako lang ang nandito sa bahay. Oo nga. Paano naman tatawag ang binibini? Ang binibini ay kagaya ko na ngayon, 50 taong gulang na? Paanong ang boses? Ay kagaya pa rin noong bata siya. Anak, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Gumaling ka na ba? Mas mabuti na po ang pakiramdam ko ngayon. Nakakababa na ako sa kama. Mabuti naman. Mag-ehersisyo ka ng kaunti, makakatulong iyan sa katawan mo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, tatay. Magtrabaho ka na lang ng maayos. Anak, maghahanap ako ng katiwala para sa iyo, para mabantayan ka ng maayos. Huwag na po, tatay. Talagang huwag na po. Sa bagay na ito, makinig ka kay tatay. Ako ang masusunod. Kahit ilan ang hanapin mo, paalisin ko rin silang lahat. Huwag mong kalimutan, ang pag-ospital ko ay dahil sa iyo. Ang utang na ito, kailangan mo akong bayaran ng maayos. Dalhin ninyo siya sa ating lihim na base. Bitawan mo ako. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sumigaw ka? Sumigaw ka ng malakas? Sumigaw ka rito ng husto? Kahit paano, walang makakarinig. Ngayon, sasabayan mo akong maglaro rito. Shirley, pakinggan mo ako. Mahaba pa ang buhay mo. Kung magsisimula kang muli ngayon at magiging mabuting tao, may oras pa.
Bakit ko kailangang magsimulang muli? Gusto mo bang maranasan ko ulit ang lahat ng paghihirap na dinanas ko mula pagkabata? Tingnan mo. Ang dugo sa latigong ito ay akin lahat. Ano? Tinatanong mo ako kung bakit ko siya gustong hubaran ng balat, hilahin ng litid, at inumin ang kanyang dugo? Ito ang dahilan. Noong inaabuso ako, nasaan siya? Noong tinatawag nila akong bastardo, nasaan siya? Noong nakakulong ako ng mag-isa sa madilim na silid, nasaan naman siya? Paanong nangyari iyan? Ikaw ang panganay na binibini ng pamilya Tang. Paano sila naglakas loob na apihin ka? Oo, ako ang kagalang-galang na panganay na binibini ng pamilya Tang. Paano nila ako aapiin? Paano sila maglalakas loob na apihin ako? Hindi ba dahil wala akong nanay? Ang mga batang walang nanay? Ay inaapi. Patawarin mo ako. Ngunit ayos lang. Lumaki na ako. Sa wakas, lumaki na ako. Hindi ko nahahayaang may mga api pa sa akin. Sige, bugbugin mo siya. Ipagpatuloy. Dahil sa iyo, na-ospital ako, nawalan ako ng napakaraming dugo, at muntik na akong mamatay. Lahat ng ito ay utang mo sa akin. Sige, bugbugin mo siya. Tama ka. Lahat ng ito ay utang ko sa iyo. Anak ko, hindi kita naaalagaan ng mabuti. Hindi kita naprotektahan ng mabuti. Nawala kita at nagdusa ka. Ang batang walang ina, gaano karaming pang-aapi ang dinaranas. Kasalanan ko, lahat ay kasalanan ko. Patawarin mo ako. Ano ang sinasabi mo? Patawad. Huwag mong isipin na kapag humingi ka ng tawad, palalayain na kita. Nanaginip ka. Huwag mong isipin na kapag humingi ka ng tawad, papatawarin na kita. Lahat ng nang-api sa akin, hindi ko sila mapapatawad. Patawarin mo ako. Talagang patawarin mo ako. Ilang hagupit ang kailangan para ang dugo ay manatili pa rin doon ngayon. Patawarin mo ako. Kahit gaano kadalas ka magsasabi ng patawad, wala na ring silbi. Wala nang silbi. Pwede mo akong saktan. Lahat ng pagdurusa na dinanas mo, ako na lang ang pagdusahin mo. Anak ko, ibigay mo na sa akin lahat ng hagupit na natanggap mo noong bata ka. Nagkulang ang nanay sa'yo. Tumigil ka na diyan. Sa pagkukunwari mo, ayaw na ayaw ko sa mga mapagkunwari katulad ninyo. Sige, umarte ka pa. Umalis ka. Kapag naglakas loob ka pang tumingin sa akin ng may ganyang awa, kukuyahin ko ang mga mata mo. Tama na. Pakiusap, tama na. Papatayin kita, walang nanay na hamak na salot. Kapag naglakas loob kang magsumbong sa tatay mo, kapag wala ang tatay mo rito, papatayin kita. Huwag mo akong iwanan dito. Pakiusap. Ano po ang sinabi ninyo? Kapag titingnan mo ng maigi, parang 5 bahagi siyang kamukha ng binibini. Boss Tang, may dumi po ba sa mukha ko? Haha. Hindi. Hindi naman po ganyan. Pasensya na po. Kasi, kamukha mo ang isang matagal ko nang kakilala, kaya nakatitig ako sa mukha mo. Napakawalang galang ko. Mula bata po ako, sinasabi ng mga tao sa paligid, nakamukha ko ang aking ina. Kung gayon, maaari ko bang tanungin ang pangalan ng iyong ina? Ano ang apelyido niya? Ang apelyido po ng nanay ko ay Zhang. Zhang? Anong Zhang? Zhang. Hindi. Paano kung malaman ni Boss Tang na ang nanay ko ay isang taga-kolekta ng basura at hindi niya ako tanggapin? Sino ang kukuha ng anak ng taga-kolekta ng basura bilang tagapamahala? Anong Zhang? Zhang Chunxia. Oh. Zhang Chongxia? Magandang pangalan. Akala ko pa naman ay ang binibini sa mundong ito. Paanong nangyari ang ganoong pagkakataon? Boss Tang, magaling po akong mag-alaga. Kaya kong gawin ang lahat. Oh. Maniwala po kayo sa akin. Oh, teka. Ang anak ko, 18 taong gulang na? May pagkabata pa ang ugali? Kaya mo ba siyang alagaan? Ang anak ninyo? Siya kaya ang matagal ko nang nawawalang kapatid? Kaya ko, syempre kaya. Mabuti. Pero, bago mangyari iyon, kailangan tayong sumailalim sa isang pagsasanay. Matatanggap mo ba ito? Opo, syempre po. Salamat, Boss Tang. Kung gayon, mamaya, dadalhin muna kita pabalik para maging pamilyar ka sa lugar. Sige po, salamat, Boss Tang.
Ma, papasok na ako sa Pamilya Tang. Hintayin mo ako doon sa Pamilya Tang. 18 taon na. Sa wakas magkikita na tayong tatlong mag-ina. Ako lang ang pwedeng mang-api. Walang pwedeng mang-api sa akin. Tumatawag ako kay nanay pero hindi siya sumasagot. 2 araw na akong nakatambay sa labas ng tahanan ng mga tang pero ni anino niya ay hindi ko makita. Nabalitaan ko na ang Tang Group ay naghahanap ng kasambahay. Kailangan kong subukan ito. Tingnan natin ang Pamilya Tang kung ano talaga ang sitwasyon. Ang susunod, Lianshu. Sige, ano ang pinag-aralan mo? Hindi po ako nakapag-aral ng husto, pero magaling po akong mag-alaga. Kaya ko pong tiisin ang lahat ng hirap at kaya ko pong gawin ang lahat ng trabaho. Ha 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 ha? Kung gayon, may alam ka ba tungkol sa aming Tang Group? May alam ka ba tungkol sa aming Tang Group? Ang alam ko lang po, napakayaman ng Tang Group. Ang taong ito mukhang matapat naman. Pero ang aming CEO Tang, ang inihahanap niyang tauhan ay kasambahay na mag-aalaga sa aming binibini at napakahigpit ng mga pamantayan. Kaya, pasensya na. Ha? Kuya, bigyan mo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Talagang kaya ko pong gawin ang lahat. Hehe, subukan mo na lang sa ibang lugar. Ang babaeng ito, may pagkakahawig sa aming binibini. May pagkakahawig siya sa aming binibini. Lao Chen, tawagin mo ulit ang babaeng iyon. Sige po. Binibining Lee, magtatanong lang ako ng walang alinlangan. Ang iyong ina, ano ang pangalan niya? Nagdesisyon na ako. Nagdesisyon? Ng ano? Pakakawalan ko na siya. Hindi ba ninyo napapansin na parang kakaiba siya sa babaeng iyon? Ito ang unang pagkakataon na sinabi niyang palayain ng isang tao. Kung sakaling isa sa ating tatlo ay nakasakit sa kanya, tiyak na hindi niya tayo. Madaling palalayain. Siguro, papalitan tayo ng babaeng iyon? Imposible yan, di ba? Sino ba ang makatagal sa ugali niya? Sinundan natin siya ng matagal? Tiis na tiis tayo, tapos ganito lang kadaling mapapalitan, wala tayong mapapala. Kontento ba kayo? Sabihin mo lang, anong gagawin natin? Siyempre, kukunin natin ang nararapat sa atin. Umalis ka na. Shweli, Umalis ka na. Shweli. Alam kong mabuting bata ka. Ang hitsura mo ngayon ay dahil sa labis mong kakulangan ng seguridad noong bata ka. Hindi ko gustong maging madrasta mo. Ako, gusto ko lang na makasama ka. Ako ang panganay na anak ng pamilya Tang. Marami akong kaibigan. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Hayop! Naglakas loob kang nakawin ng alahas ko. Sherry, ang tagal na naming sumusunod sa iyo. Kahit wala kaming nagawang maganda, nagpakahirap naman kami, kaya nararapat lang ito sa amin. Nararapat lang? Kaya pala kayo sumasama sa akin? Para lang sa mga bagay na ito? Alam namin, ang maliit na bagay na ito ay wala lang sa iyo, kaya... Kaya diretsahan na lang kayong nagnakaw? Ayaw na naming sumunod sa iyo ngayon. Ito ay bayad namin. Pero nagkasundo tayo na magiging kaibigan tayo habang buhay. Sino ang gustong makipagkaibigan sa isang tulad mong abusado? Hindi mo ba alam kung anong klasing tao ka? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng kaibigan? Tama. Kahit kailan, hindi mo kami itinuring na kaibigan mo. Gamit mo lang kami para ilabas ang mga emosyon mo. Kaya, kunwari ay pambayad mo ito sa aming mental anguish. Sige. Maaari kayong umalis? Pero iwanan ninyo ang mga gamit? Hindi maaari. Ito ang nararapat na bayad namin. Akin na. Akin na. Akin na. Sherry, kumalma ka. Akin na ang akin. Akin na. Akin na yan. Sherry, kumalma ka muna. Umalis kayo. Shirley, kumalma ka Umalis ka. Ibigay mo. Sa akin ito. Akin Huwag ito. kang makipag-away. Huwag kang makipag-away. Huwag Huwag na. kang makipag-away. Hindi naman mahalaga sa iyo ang bagay na ito. Kaya ano ngayon kung ibigay mo sa amin? Sinasabi ko na. Ito ang akin. Akin. Walang umaagaw ng gamit mo. Walang umaagaw ng gamit mo. Umalis ka. Umalis ka. Huwag. Huwag.
Hindi na kami mangangahas. Hindi na kami kailanman mangangahas ulit. Shirley, pasensya na, hindi na kami kailanman mangangahas ulit. Bilis tumayo ka at humingi ng tawad kay Shirley. Bumangon ka na. Patay na siya. Patay na siya. May namatay. May patay. Tumigil kayong lahat. Huwag kayong lalabas. Hanggat wala akong pahintulot, wala ni isa sa inyo ang aalis. Sherry, Dakpin silang lahat. anong ginagawa ninyo? Buksan ninyo ang pinto. Palabasin nyo kami. Palabasin nyo kami. Sherry. 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 Sino ang magliligtas sa anak ko? Sino ang magliligtas sa anak ko? Anak, anong gagawin ko? Sino ang magliligtas sa aking anak? Magandang araw, Boss Tang. Oh, nasaan si Shirley? Ang panganay na babae, umalis po siya. Umalis? Opo. Gusto ko ng tubig. Tubig. Gusto ng anak ko ng tubig. Nasaan ang tubig? Tubig? Nasaan na? Parang may narinig akong ingay. Wala po. Boss Tang, mali po ang dinig ninyo. Tama. Boss Tang, kung wala na kayong kailangan, aalis na po kami. Tama. Sige. Ito? Panyo ito ng ginang. Tumigil kayo. Tigil. Nasaan ang may-ari ng panyo na ito? Tinanong ko kayo, nasaan ang may-ari ng panyo na ito? Ito? Hindi ba ito ang panyo na ginamit ng aking ina habang buhay? Ang taong hinahanap ni Boss Tang, baka si Mama? Hindi ko alam. Talagang hindi namin alam. Baka ito ay nahulog lang dito ng isang katulong? Boss Tang, may lakad pa po kami. Mauuna na kami. May tao ba riyan? Hanapin ninyo ang buong bahay ng mga tang? Kailangan kong mahanap ang may-ari ng panyo na ito. Gusto kong uminom ng tubig. Ma? Nasaan ka? Nandito si Mama, nandito si Mama. Ma, Ano ang dapat kong gawin? gusto kong uminom ng tubig. Sino ka? Sino ka? Ako si... Sasabihin ko na ba ng direkta kay Shirley na ako ang nanay niya? Ako ito, Shirley. Bakit ka naging mukhang 50 anyos? Ito, sa totoo lang ay isang kakaibang sakit sa aming pamilya. Kapag labis ang pagkawala ng dugo, ikaw ay biglang tatanda. Labis na pagkawala ng dugo? Hindi kaya pinainom mo ako ng dugo mo? Bakit mo ginawa ito? Dahil itinuturing kitang kaibigan ko.
Huwag mong isipin na dahil iniligtas mo ang buhay ko, mapapatawad na kita. Hindi kailangan. Ginawa ko ito ng buong puso. Ang tatlong haliparot na iyon ay naglakas loob na ikulong tayo dito. Pupuntahan ko sila para singilin. Hi. Shirley. May sugat ka pa. Hindi ba mas mabuting pumunta muna tayo sa ospital? Umalis ka sa dinadaanan. Hahanapin ko sila para singilin. Shirley. Binibini? 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 Nasaan ka ba talaga? Binibini? Binibini? Nasaan siya? Boss Tang, Ano na? Nakita niyo ba? hindi po. Boss Tang, samahan ko muna kayong magpahinga. Ma, naiwan mo ang panyo mo sa bahay ng mga tang? Pero wala ka naman dito. Ano ba talagang nangyari? Nasaan ka ngayon? Sherry, hindi ka pwedeng umalis. Umalis ka sa harapan ko! Sherry, hindi ko kayang panoorin kang magkamali ng paulit-ulit. Umalis ka na, umalis ka na. Hindi ko nahahayaang May. Mang-api pa sa akin. Sherry, ikaw. Bakit? Paano ka nakalabas? Akala mo ba? Dapat patay na ako? Tanggapin mo ang paghingi ko ng tawad. Parang awa mo na. Parehong taktika? Huwag mo nang ulitin sa pangalawang pagkakataon. Akala mo ba tanga ako? At maniniwala pa rin? Tangsweli? Sino ka ba sa tingin mo? Sino ang hindi nakakaalam na isa kang bastardo na walang ina? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, isa kang bastardo. Isang bastardo na dinala ni Mr. Tang mula sa labas. Sa totoo lang, isinaalang-alang ko pa ang ating dating koneksyon. At nag-aalangan akong gawin ito. Ngunit ngayon, kaya ko nang magpatuloy ng walang takot. Tangsweli, anong drama ang ginagawa mo? Naglalaan pa ng dating connection? Mayroon ba tayong dating connection? Tayo ay isa lamang aso sa iyong paningin. Mali! Ang isang bagay na tulad mo na walang utang na loob, mas masahol ka pa sa aso. Hindi ako ang walang utang na loob, kundi ikaw ang umaabuso. Huwag mong kalimutan. Sino ang nagbigay sa iyo ng 300,000 piso para sa panggamot ng iyong ina? Oo, tama. Ikaw iyon, pero wag mo ring kalimutan, ang mga pera na iyon ay isa-isa mong ipinukol sa aking mukha at isa-isa ko itong pinulot na parang aso at kailangan pa kitang pasalamatan. Ang perang ibinigay ko sa iyo ng walang bayad, pinapulot ko lang sa iyo isa-isa? Anong problema? Kung may dignidad ka, huwag mong pulutin. Ang basura na tulad mo na alam lang ay sumipsip ng aking dugo. Gagawin ko sa iyo ang gusto kong gawin. Ako ang walang dignidad, pero ikaw meron. Sa panlabas na tingin, kami ang sumasamba sa iyo, ngunit sa katunayan, ikaw talaga ang hindi makakawala sa amin. Ikaw na kawawang walang ina. Sa buong buhay ko, pinakaayaw kong may magsabi na ako ay kawawa. Papatayin kita ngayon. Huwag kayong mag-away. Tigilan ninyo. Tigil. Hindi pwedeng mag-away. Kapag hinarangan mo pa ako, sasaktan din kita. Saktan mo na lang ako. Mas gugustuhin kong saktan mo ako. Ilabas mo na lang ang lahat ng galit mo sa akin. Umalis ka! Ambulansya. Tawagan niyo agad ang ambulansya. Doktor, kamusta na siya? Nasa panganib ba ang buhay niya? Ang kanyang ulo ay may nakabaong pako. Kahit na mabuhay pa siya, magiging parang gulay na lamang siya. Ano bang kasalanan ito? Hay. Siya ang nadulas? Anong kinalaman ko doon? Sino nagsabing wala kang kinalaman? Manatili ka rito, huwag kang aalis. Ayoko. Ikaw? Bibigyan ko sila ng pera? Kung magkano ang gusto nila? Ibibigay ko? Ayos na ba? Ha? Ilang beses ko nang sinabi, huwag kang manakit. Bakit ka nanakit? Kasi inaapi nila ako?
Ah? Inaapi ka nila, kaya mananapak ka? Lahat ba ng umaapi sa iyo, sasapakin mo? Oo, tama. Lahat ng umaapi sa akin, kailangan kong saktan. Dapat silang mamatay. Dahil mahilig kang manakit? Hayaang matikman mo ngayon ang pakiramdam ng masaktan. Papatayin kita. Papatayin kita. Anong karapatan mong saktan ako? Bakit mo ako sinasaktan? May karapatan ako. Natural na may karapatan ako. Mula pagkabata, walang sinumang nagturo sa iyo ng tama, kaya tuturuan kita ngayon ng tama kung paano maging tao. Ma? Nasaan ka? Halika at iligtas mo ako. Bakit ka umiiyak? Anong karapatan mong umiyak, ha? Ako ang nasaktan? Ako ang dapat umiyak. Huwag kang magkunwari na nagpapakita ng maling simpatiya dito. Diyos ko. Huwag mo akong tingnan ng ganyang mata. Hindi ko kailangan ng awa mo? Hindi. Kapag tiningnan mo pa ako ng ganito, bubutasin ko ang iyong mga mata para ilabas. Anong sasabihin mo? Anong sasabihin mo? Anak. Aking anak. Anak. Aking anak. Ano ba ang sinasabi mo? Baliw na matandang babae? Sino ang anak mo? Anong ginagawa mo? Sino ang anak mo? Ano ba ang sinasabi mo? 18 taon na. 18 taon na. Sa wakas ay nahanap na kita. Ako ay patuloy na nag-iisip kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Ngunit natatakot akong mabigla ka. Hindi. Imposible? Hindi kita ina. Anak. Anong ginagawa mo? Nagkasala sa iyo ang iyong ina. Hindi ka naprotektahan ng iyong ina. Ang ina, ako ay walang magawa, kundi panoorin ang iyong lola na ipagbili ka sa mga kidnapper. Hindi. Imposible. Wala akong kakayahan. Ikaw, magkaedad tayo. Ito ay isang aksidente. Hindi ko alam kung paano nangyari. Habang hinahanap kita, na-aksidente ako, tapos bumata ako. Tapos uminom ka ng dugo ko, at bumalik ako sa dati. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Hindi. Gusto mo lang maging stepmother ko? Ito ang katotohanan? Tiyak na ganyan. Hindi. Hindi ko gustong maging stepmother mo. Ako talaga ang tunay mong ina. Tingnan mo. Ito ang kagat na iniwan ko sa'yo noon. Sumumpa ako. Nahahanapin kita. Ikaw ang aking anak na nawala sa loob ng 18 taon. Hindi. Hindi ito posible. Ikaw ba talaga ang ina ko? Anak ko. Ma. Mula ngayon nandito na si Mama. At wala nang sino man ang makakabastos sa iyo, ha? Ang pasyente ay hindi naging vegetative state. Ito ay isang medikal na himala. Patawad. Ako ang humihingi ng paumanhin sa iyo para kay Shweli. Manatili ka lang at magpagaling sa ospital. Sasagutin namin ang lahat ng gastusin, kaya huwag kang mag-alala.
Humihingi ako ng paumanhin. Ito ang lahat ng naipon ko sa loob ng 18 taon. Mayroon itong 70 milyong piso. Sa iyo na lahat ito. Ako ang nagkamali sa bagay na ito o patawad. At tungkol sa mga alahas, itago mo na lang. Kung handa kang tanggapin ang aming paumanhin, tumango ka lang. Ah, napakahusay. Kung gayon, magpahinga ka na lang ng maigi. Kapag gumaling ka na, babalik kami para bisitahin ka. Ang galing. Hindi ko inasahan na mahanap ko ang aking ina ng ganito kabilis. Si Mama ang hindi makapaniwala na mahanap pa kita. Alam mo ba? Hinahanap ka ni Mama sa loob ng 18 taon. Sa loob ng 18 taong ito, araw-araw kong iniisip, nasaan na kaya ang aking anak? Ayos lang ba siya? Pero ma, kailangan mo munang pumayag sa isang bagay. Ang bagay na ito, hindi dapat malaman ng aking tatay. Bakit? Dahil sa loob ng maraming taon, siya ang nag-alaga sa akin habang wala ka. Kahit abala siya, hindi niya ako pinabayaan. Gusto ko siyang tulungan na matupad ang isang pangarap. Kailangan ko ang tulong mo. Anong kailangan mong tulong mula kay inay? Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Kailangan kong magpanggap ka bilang isang tao? Magpapanggap bilang isang tao? Oo. Isang babae na matagal nang minamahal ng tatay ko. Mula nang bata pa ako, patuloy niya itong hinahanap, pero sa loob ng maraming taon, hindi niya ito natagpuan. At ano ang kailangan kong gawin? Kailangan kita na magpanggap bilang taong iyon at sabihin mo kay tatay na mayroon ka ng bagong buhay. Tapos, kapag nakalimutan ka na ni tatay, sisimulan niya ang kanyang bagong buhay. At kapag nakatagpo siya ng isang babae na taus-pusong magmamahal sa kanya, mapapanatag na ako. Kaya lang, paano ako magpapanggap? Hayaan nating magsimula kayo ng isang matinding online romance. Inay, nakahanap ako ng bahay para sa iyo. Tumira ka muna doon ng ilang araw at pupuntahan kita kapag may oras na ako. Sige. Shirley, humaharap ka. Lumingon ka? Ano bang ginagawa mo? Nag-ayos ako ng ilang gamit na hindi na ginagamit para i-donate. Ang tindig ng taong ito, bakit parang kamukhang kamukha ng nanay ko? May karapatan akong itapon ng mga gamit ko, hindi ba? Sino yan? Siya si Aling Wang, ang naglilinis sa bahay natin. Aling Wang? Opo. Sige na. Aalis na kami. Habang tumitingin ako, lalo siyang nagiging kamukha ni nanay. Bakit hindi sinasagot ni nanay ang tawag ko? Tatawag ulit ako mamaya. Nay, itong bahay, sinimplihan ko lang ang pag-aayos para sa iyo. Dito ka muna tumira nitong mga nakaraang araw. Sherry, may hindi pa ako nasasabi sa'yo. Sa totoo lang, may isa ka pang nakatatandang kapatid. Ako at si Jitang, siguro sasabihin ko ito sa ate mo. Natatakot ako na mag-alala siya. Huwag. Tayo lang dalawa ang dapat makaalam tungkol dito. Kapag mas maraming nakakaalam, mas madaling mabubunyag. Nay, nasaan ang cellphone mo? Ako. Sa tingin ko nawala ang cellphone ko. Ma, nasaan ang cellphone mo? Nawawala ata ang cellphone ko. Okay lang? Gamitin mo ang akin? Mayroon pa ako. Ano ang ginagawa mo? Ha? Shirley, ipapakilala ko sa iyo. Ito ang bago kong kinuha na tagapangasiwa, espesyal na para alagaan ka. Ay, hindi ko kailangan ng tagapangasiwa. Paalisin mo na siya. Ikaw talagang bata ka. Pa, may sasabihin ako sa'yo. Ito ba ang kapatid ko? Mukhang hindi siya madaling pakisamahan. Talagang may ugali ng isang mayamang dalaga. Pa, mayroon akong magandang balita. Sasabihin ko sa'yo, nakita ko na ang binibini ninyo. Ano? Huwag kang magsinungaling. Totoo? Nasa ibang bansa siya ngayon, nakapag-asawa na ulit, at masayang namumuhay. Sana raw ay maging masaya ka rin. Ang binibini ko, hanggat hindi ko siya nakikita ng personal, lahat ay manloloko.
Ang panyo ng binibini, kung nakita ito sa bahay ko, ibig sabihin ay nasa tabi ko lang siya. Imposibleng nasa ibang bansa siya. Talaga. Pinabigay pa niya sa akin ang isang litrato para sa iyo. Nagdala siya ng larawan para sa iyo. Ang pangangatawan na ito ay may ilang pagkakatulad. Ang larawang ito ay ginawa ko sa pamamagitan ng pagsasama ng iyong larawan at ng larawan mo kasama ng iyong dalaga noong bata pa kayo. Paano hindi magiging magkatulad? Ngunit, nakasuot siya ng salamin, kaya hindi ko talaga makita na siya ang aking dalaga. Sa madaling salita, sa loob ng maraming taon, sa wakas ay mayroon ng kaunting mapagkakatiwalaang balita. Nagpadala sila sa atin ng isang larawan? Hindi ba't dapat tayong magpadala rin sa kanila ng isa? Ito na lang. Unang hakbang sa online dating, magpalitan ng mga larawan. Tay, kunin mo ang telepono mo. Ayan na. Magkaibigan na kayo ng iyong dalaga, kaya maaari na kayong mag-chat ng madalas at magkaroon ng komunikasyon. Tingnan mo, ang profile picture na ito ay sarili niyang larawan. Mag-usap kayo ng mabuti. Siya nga ba talaga ang aking dalaga? Ginang, may maipaglilingkod po ba ako? Binalaan kita? Lumayo ka sa akin. Ma, magpadala ka kaagad ng text message sa tatay ko. Ako, ano ang sasabihin ko? Sabihin mo lang, Ching Shan, kumusta? Matagal na tayong hindi nagkita. Ching Shan. Sabi mo Ching Shan ang pangalan ng tatay mo? Oo, Tang Ching Shan ang pangalan ng tatay ko? Tang Ching Shan. Tang Ching Shan? Bakit? Hindi. Paanong magiging kababata ko ang pinakamayamang tao sa bansa? Maraming tao sa mundo ang tinatawag na Tang Ching Shan. Noong umalis si Ching Shan para maghanap buhay, nawalan na kami ng komunikasyon. Paanong magiging pinakamayaman siya? Hindi mangyayari iyon. Wala lang iyon. Bigla ko lang naisip ang isang matandang kaibigan. Ay, sino pa ba ang iniisip mong matandang kaibigan? Ma, ngayon, ang kailangan mong isipin ay ang tatay ko, ang internet boyfriend mo. Mag-type ka na lang sa kanya para magkausap kayong muli. Sige. Ay ma, bilisan mo ang pagta-type. Sige. Ching. Shan. Matagal na tayong hindi nagkita. Bihira lang gamitin ni Mama ang cellphone, mabagal akong mag-type. Ikaw na lang ang mag-type para kay Mama. Ching Shan, ilang dekada na tayong hindi nagkita. Nasaan ka na? Ayos ka ba? Miss? Nasaan ka ba talaga? Kumusta ka, Ching Shan? Miss? Miss? Kailangan kong kumalma. Kumalma. Hindi naman sigurado na siya ang miss ko. Pero sa dami ng taon, matagal nang walang tumawag sa akin ng Ching Shan. Kumusta po, miss? Nag-reply na siya. Ano? Ano ang nireply niya? Sabi niya, "Hello, miss?" Anong tawag niya sa akin? Miss? Tinawag niya akong miss? Kumusta na si Ching Shan? Gumaling na ba siya? Miss? Dinuguan mo ba ako? Ay nako, maliit na bagay lang itong dugo. Sa 10 kilometro, tayo lang dalawa ang tugma ng blood type. Miss? Ako? Naku, isa ka ng matapang na lalaki. Bakit ka biglang umiiyak na naman? Huwag ka nang umiyak. Ito ang una kong beses mag-donate ng dugo, alam mo ba? Ma, anong nangyayari sa'yo? Ako. Huwag kang mag-iskandalo. Noong panahon ninyo kasi, ang miss ay simbolo ng katayuan. Pero ngayon, iba na ang kahulugan niyan. Pero si tatay. Matagal ko na siyang sinabihan na huwag na siyang basta-basta tumawag ng miss sa kung sino-sino. Pero hindi niya pa rin mabago. Basta-basta tumatawag ng miss ang tatay mo? Oo, tama. Si Miss Jiang at si Miss Lee, pakiramdam niya mas magalang daw iyon. Kaya pala, ano ba kasing iniisip ko? Paanong naging si King Shan ang pinakamayamang tao? Ay. Siya? Nagtatype ng mensahe si Papa? Ano bang tinatype niya?
Binibini, kailan po kayo bakante? Para magkita tayo? Binibini? Kailan ka ba bakante? Para magkita tayo? Hindi tayo pwedeng magkita. Kung magkikita tayo, mabubuking ako. Huwag kang mag-alala. Ikaw? Ay, sinabi ko na sa kanya na nasa ibang bansa ka ngayon. Tanggapin na natin ang pagtanggi. Sabihin mo na lang na nasa ibang bansa ka ngayon. At hindi mo pwedeng makita dahil hindi ka abala. Pwede akong pumunta sa ibang bansa kahit anong oras. Binibini, kapag bakante ka, pwede mo akong makita anumang oras. Sabi niya pupunta siya sa ibang bansa para hanapin ako, pero wala naman ako sa ibang bansa. Kalma, kalma. Mapaghinala si Papa? Baka nagdududa siya kung ikaw ba talaga ang hinahanap niya. Ano na ang gagawin natin? Kilala ko si Papa. Alam ko, kung tatanggihan pa natin siya, tiyak na iisipin niya na manloloko tayo. Kaya, mas mabuti pa na tayo na lang ang mag-alok na magkita kami. Ha? Hindi ba't mabubuking agad tayo niyan? Sabihin mo lang, ako na lang ang babalik para makipagkita sa iyo. Pumayag siyang makipagkita. Baka siya nga talaga ang nawawalang anak? Boss Tang, ipinatawag niyo po ba ako? Ah, Xiao Shu. Itong si Shweli, lumaki siyang spoiled dahil sa akin. Mayroon siyang ugaling parang mayaman. Sana naman, mas pagtiyagaan mo siya. Boss Tang, ano po ba ang sinasabi niyo? Tungkulin ko pong gawin ang mga yan. Ang panyo na ito, talagang kamukhang kamukha ng kay nanay. Hindi ba sinabi ni nanay na pupunta siya para alagaan si ate? Bakit wala siya rito sa bahay ng mga tang? Ang panyo na ito, baka hindi talaga ito kay nanay? Hindi, kailangan kong umuwi. Boss Tang, gusto ko sanang magpaalam na umuwi ngayon. Gusto ko pong bisitahin ang nanay ko. Sige. Ano na ang gagawin natin ngayon? Pupunta talaga ako para makipagkita kay Boss Tang. Kung malaman niyang niloloko natin siya, siguradong magagalit siya. Kailangan talaga tayong magkita? Ngunit, hindi ikaw ang makikipagkita. Chueli, sabihin mo nga sa akin, ano bang nangyayari? Ang ibig kong sabihin ay, Nanay, bakit ka nandito? Chueli, ipapakilala ko sa iyo. Ito ang ate mo. Siya ang ate ko. Oo. Magkapatid. Ang kayo sa tunay na buhay? Hindi ba siya ang bagong katulong na kinuha ni Papa? Ano? Ikaw ang bagong katulong na kinuha ni Jitang. tama. Tinetext kita ng paulit-ulit pero wala kang sagot. Nagkataon na naghahanap ng katulong si Jitang? Kaya naisip kong subukan at doon sa bahay ng mga tang, mag-usisa tungkol sa iyo. Nagkataon lang na nitong mga nakaraang araw, kakalipat ko lang pabalik mula sa bahay ng mga tang. Parang ang figura ng taong ito ay kamukhang kamukha ni Mama, ah? Sino ito? Ito si Aling Wang, ang naglilinis sa bahay natin. Aling Wang? Sige na. Aalis na kami. Habang tinitingnan ko, lalo siyang nagiging kamukha ni Mama. Bakit hindi sinasagot ni Mama ang telepono? Tatawagan ko ulit mamaya. Si Mama ba talaga ang babaeng iyon? Ako yon. Ha? Kayo, mag-ina, ay nagtatago-tago? Ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Hindi niyo man lang ako sinasama? Tinuturing niyo ba akong tagalabas? Napakasimple. Pinaarte ko si Mama na siya ang pinakamamahal ni Papa. Ano ang nagtulak kay Ina na magpanggap na kasintahan ni Tangzong? Anong ibig mong sabihin? Kahit papaano si nanay ay kaakit-akit pa rin. 50 taong gulang na si nanay? Paano siya magpapanggap na kasintahan ni Tangzong? Nakakahiya pang sabihin ito. May naisip na ako. Ikaw ang papalit kay nanay para makipagkita kay tatay? Sabihin mo na ikaw ang anak ng kanyang kasintahan. Ako, hindi ko kaya. Hindi ako marunong magsinungaling. At isa pa, nakita na ako ni Tangzong. Ay, huwag kang mag-alala. Magtiwala ka. Sundin mo lang ang sinabi ko. Walang magiging problema. Bukas na ang pagkikita. Siya ba talaga ang binibini? Makikita ko na ba talaga ang binibini bukas? Hindi ko alam kung ano na ang hitsura ng binibini ngayon. Ngunit, kahit anong anyo pa niya, tiyak na makikilala ko siya agad. Qingshan, nakakita ako ng isang tao na kapareho mo ng pangalan. Pupunta ako para makita siya bukas. Sana ikaw ang taong iyon. Kung ganoon, makakapagkwentuhan na tayo ng maayos.
Batay sa napag-usapan natin noon, natatandaan mo ba? Opo. Hihintayin ka namin ang nanay ko rito? Bilisan mo na. Sige. Shu, bakit nandito ka? Ginoong Tang, may isang bagay na kailangan ko pong aminin sa inyo. Shu, may kausap ako ngayon? Baka wala akong oras para sa iyo? Maaari bang umalis ka muna? Ginoong Tang, ako po ay... Shu, sinabi ko na, wala akong oras para sa iyo ngayon. Mahalaga ang usapan ko, hindi mo ito pwedeng abalahin. Tay? Shirley? Bakit ka rin nandito? Tay, alam mo ba? Si Ate Yanshu ay anak ng inyong may bahay. Ano? Totoo po. Hindi. Imposible. Paano magiging anak ng aking may bahay si Shu? Teka, nasaan siya? Paano ko malalaman kung nasaan siya? Ang walang hiyang puta na yon. Kamatay-matay pa lang ng anak ko. Nagmamadali siyang lumandi sa ibang lalaki. Dinala niya pati ang apo ko at umalis. Umalis ka na, umalis, umalis! Tama. May anak na babae si Miss? Hindi. Hindi. Imposible pa rin. Ang anak ni Miss, paanong pupunta sa bahay namin para maging katiwala? At saka, si Miss, matagal nang namumuhay ng masaya sa ibang bansa. Oo nga. Masaya nga siyang namumuhay. Pero ang pagpunta ni Ate Yanshu, dito sa bahay natin para maging katiwala, hindi naman nakakaapekto dyan. Lalo na at bawat tao ay may sariling landas. Kaya ikaw ang ipinalit ni Miss ngayon? Opo. Sabi ng nanay ko, pinapunta niya ako rito para makita kayo. Para lang makasiguro kayo, Boss Tang, na huwag niyo na siyang hanapin pa. Dapat may kasama kayo at mamuhay ng maayos. Talaga bang sinabi niya yan? Opo. Hindi ako naniniwala. Hanggat hindi ko nakikita si Miss, hindi ako maniniwala sa anumang sasabihin ninyo. Bago ko makita ang Tang Xiaojie mismo, hindi ako maniniwala sa kahit anong sinasabi ninyo. Pa, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sinabi na niya sa iyo na magsimula ka ng bagong buhay at kalimutan siya. Dapat ka nang humanap ng makakasama, Ine. Bakit hindi ka maniwala? Iyon ay sarili kong desisyon. Pa, gusto naming maging masaya ka? Umaasa ako na kung dumating ang araw na hindi na kita makakasama, may papalit sa akin na magmamahal sa iyo. Hindi na kailangan. Sapat na sa akin na kasama kayo ni Tang Xiaojie. Magandang araw. Ito ang papel na pinabibigay sa akin ng Tang Xiaojie para sa iyo. Ito ang sulat kamay ng Tang Xiaojie. Ay, nasaan ang aking ina? Qingshan, pasensya na. Ako ang hindi nakapaghanda. Pagkatapos ng napakaraming pagsubok sa mga taong ito, hindi ko kayang harapin ka. Senyorita. Aking senyorita. Ito ang sulat kamay ng senyorita. Ito ang sulat kamay ng senyorita. Talaga pa? Hindi ka nagkamali? Ang sulat kamay ng senyorita, hindi ako magkakamali. Yanshu, saan tumuloy ang senyorita pagbalik niya ng bansa? Tumuloy siya sa hotel. Nasaan ang hotel? Dalhin mo ako. Ito. Pa, hindi ba sinabi niya? Hindi pa siya handa. Kung handa na siya, syempre pupuntahan ka niya. Huwag mo siyang ganyanin. Matatakot mo siya. Hindi pa siguro nakakalayo ang senyorita. Kailangan kong hanapin ang senyorita. Kailangan kong hanapin ang senyorita. Pa. Tay? Ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin! Tay, gumaling ka na ba? Tangzong, patawarin mo akong dinaya kita. Sana'y kalimutan mo na ang paghahanap sa ginang mo at mamuhay ka ng maayos. Sana ay, dahil sa pag-aalala ni Sherry sa iyo, patawarin mo na siya. Tay, gumaling ka na ba? Kundi pumunta na lang tayo sa ospital. Ayos lang.
Humiga lang ako sa bahay ng 2 araw at gagaling na. Tingnan mo ang sarili mo, matanda na. Pero madali pa rin ma-excite. Hindi mo pa nakikita ang ginang mo? Paano pa kung nakita mo na talaga? Hindi pa natin masabi. Sherry, Tangzong, siguro ito ang dahilan kung bakit inuna akong papuntahin dito ni Mama. Kayong dalawa, ilang dekada na kayong hindi nagkikita? Talagang kailangan nyo ng oras para kumalma? Kundi, kung kayong dalawa ay mag-excite, kami ni Sherry ang mag-aalala. Xiaoshu? Ikwento mo sa akin ang pinagdaanan ninyong dalawa ng nanay mo nitong nakaraang 2 taon. Wala naman masyado. Medyo tahimik lang. Tama si tatay. Huwag mo na siyang tanungin. Iyon muna, magpagaling ka muna. Kapag gumaling ka na, dadalhin ka namin para makita ang ginang mo. Ma, mukhang kailangan mo talagang makipagkita kay Mr. Tang. Hindi ba nagpapahinga si Mr. Tang? Paano tayo magkikita kung ganoon? Kung nakaiwas ka sa simula, hindi ka makakaiwas sa katapusan. Nakaiwas ka sa unang pagkakataon, nakaiwas ka sa pangalawa, pero makakaya mo pa rin bang iwasan sa pangatlo? At saka, ang tatay ko ay kumbinsido na ikaw ang kanilang dalagita dahil sa sulat kamay. Sulat kamay? Oo, tama. Sa pamamagitan ng sulat na iyon, na iniwan mo sa coffee shop, napatunayan niya na ikaw ang kanilang dalagita. Ilang dekada na akong hindi nagsusulat, basta sulat-sulat lang iyon. Ilang dekada na rin siyang hindi nakakita ng sulat kamay ng kanilang dalagita. Kaya, sobrang umaasa siyang ikaw ang kanilang dalagita, kaya naman agad siyang naniwala. Bakit naging ganito ang takbo ng sitwasyon? Ngayon mayroon na lang tayong isang paraan. Anong paraan? Ito ay ang hanapin ang tunay na dalagita. Ito, paano natin ito hahanapin? Ang tatay ko ay laging may dalang litrato nilang dalawa ng kanilang dalagita. Noong bata pa sila. Hahanap ako ng paraan para nakawin ang litratong ito. Pagkatapos ay maglalabas tayo ng pabuya sa internet at hihikayatin natin ang buong bansa na hanapin siya. Ito ay tulad ng maghanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Ang dahilan kung bakit hinanap kita sa loob ng 18 taon ay dahil nagbabago ang itsura ng tao. Ang pinagsamang larawan nila ni Mr. Tang noong bata pa sila, kung madali lang sanang hanapin, ay matagal na sanang nakita. Wala na tayong magagawa. Titingnan na lang natin kung siswertehin tayo. Pero ma, tingnan mo, sa loob ng maraming taon nahanap mo pa rin ako. Ibig sabihin, swerte tayo. Marahil dahil sa swerte natin, matutulungan pa talaga natin ang tatay ko na mahanap ang kanilang dalagita. Naghahanap ka ba ng kung ano? Kailangan mo pa ba ang panyo? Maaaring nagkamali ako ng alaala. Siguro, hindi iyon ang panyo ni Tang Xiaojie. Itapon mo na. Ang litratong ito ang nag-iisa at huling larawan namin ni Tang Xiaojie nang magkasama. Noong taong iyon, umakyat ako sa bundok para magputol ng kahoy at hindi sinasadyang nahulog ako. Sobrang dami nang nawala kong dugo. Tanging ang blood type lang ni Tang Xiaojie ang tugma sa akin. Sa huli, nagbigay si Tang Xiaojie ng dugo sa akin at iniligtas ako. Kaya pala ang iyong Tang Xiaojie ay nagligtas pala ng iyong buhay. Hindi nakapagtataka, sa loob ng maraming taon, hindi mo siya malilimutan. Si Tang Xiaojie, hindi lang siya maganda, mabait pa ang kanyang kalooban. Sana gumaling na ako agad. Kapag gumaling na ako, makikita ko na si Tang Xiaojie. Tama? Itay, para sa iyong Tang Xiaojie, kailangan mong gumaling agad. Hindi ba ito ang panyo ko? Sabi ko na nga sa iyo itong panyo, si Ginoong Tang ay nagpumilit na itong panyo ay sa nobya niya. Ha? Itong panyo, ginagamit ko na habang buhay? Paano naman ito magiging sa nobya niya? Siguro epekto lang ito ng psikolohikal, katulad ng sabi ni Shirley. Ginoong Tang, sobrang namimiss na niya ang nobya niya, at saka itong panyo mo ay may dating, kaya nagkamali siya. Maaari. Itong panyo, binigay ito sa akin ng nanay ko, matagal na talaga. Hindi ko inasahan na si Ginoong Tang ay isang taong may pagpapahalaga sa nakaraan. Teka, kamusta na ang pakiramdam ni Ginoong Tang? Si Ginoong Tang? Nakahiga siya at nagpapahinga. Medyo gumaling na. Pero sa palagay ko, kapag gumaling na siya, gustong-gusto na kaagad niya na makita ka. Kaya sa oras na yon, kailangan ko na namang mag-isip ng paraan para makalusot. Nga pala, noong araw na yon sa coffee shop, kayong dalawa, hindi ba kayo nagkita? Hindi. Nakita ko lang ang likod ni Sir Tang, pero hindi kami nagkaharap ni Sir Tang. Mabuti. Kung hindi pa talaga kayo nagkita, bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang miss ng pamilya niya? Tutal, magkahawig naman kayo. Ang pagbabago sa hitsura ay makatwiran, pero paano naman ang mga alaala ng dalawang tao? Oo nga.
Wala naman akong kapalaran na maging isang miss. Paano kung gumawa ka ng dahilan na nagka-amnesia ka? Hindi. Kapag nalaman ni Sir Tang ang totoo, tiyak na hindi niya ako mapapatawad. Si Sir Tang ang... Anong gagawin ko? Video call invite ito galing kay Ginoong Tang. Anong gagawin natin? Ha? Anong gagawin natin? Anong gagawin? Ito... I-hang up ko na. Ha? Ma'am, kailan po tayo pwedeng magkita? Anong gagawin ko? Siya, tinatanong niya kung kailan kami pwedeng magkita. Sabihin mo lang, pagkatapos mong gumaling, tsaka tayo magkikita. Sige. Ginoong Tang, nabalitaan ko pong nagkasakit kayo. Kapag magaling na ang pakiramdam ninyo, tsaka na po tayo magkita. Binibini, ito po ang address ng bahay ko. Malugod kayong tinatanggap na bumisita anumang oras. Sige po. Ganito pala ang pakiramdam ng nagliligawan na matatanda, no? Ma, sa totoo lang, yang itsura mo habang nagte-text ka, parang isa kang dalagitang in love. Sa totoo lang, sa tingin ko bagay na bagay kayo ng tatay mo? Baka talagang mapaniwala mo si Ginoong Tang at maging binibini ka na laging nasa isip niya. Oo, ganoon din ang tingin ko. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Bakit hindi? Ma? Kinakabahan ako. Nahihiya ako. Hindi maaari. Siguradong hindi ito maaari. Mula nang lumipas ang 18 taon, pagkatapos mamatay ng iyong ama, bihira na akong nakikipag-usap sa mga lalaki. Hindi ko talaga ito kaya. Sige. Huwag muna tayong magmadali. Unti-untiin natin. Huwag nating pilitin si nanay. Oo nga pala. Si Ginoong Tang ay hindi maganda ang pakiramdam nitong nakaraang 2 araw. Magluluto ako ng sabaw para sa kanya mamaya. Iuwi mo na. Aba, hindi na kailangan. May katulong naman sa bahay ni Mama. Hindi. Kailangan kong magluto ng sabaw. Sa loob ng maraming taon, siya ang laging nag-aalaga sa iyo. Ito ang nais ni Mama at ito rin ang dapat gawin ni Mama. Dad, ito ay sabaw ng manok na may goji. Nakakabuti ito sa puso. Gusto mo bang tikman? Aray, ayaw kong uminom ngayon. Tay, ito po ang sabaw ng manok na may goji berry. Mabuti ito sa puso ninyo kapag ininom. Gusto niyo po bang tikman? Ayoko munang uminom. Mamaya na lang. Pero kailangan po nating inumin ng sabaw habang mainit pa. Wala akong ganang kumain, anak. Bakit po? Hindi kasi. Hindi niya sinasagot ang video call ko. Ha? Hindi niya sinasagot ang video call niyo? Siguro dahil hindi pa siya handa. Pero gusto ko talagang makita siya. Ako. Kung gusto mong makita ang iyong amo, lalo mo dapat na pangalagaan ang iyong kalusugan. Halika na, uminom ka muna ng sabaw. Tay. Cheryl? Shirley? Ano po? Itong sabaw. Itong sabaw ba ay luto ng aming miss? Di ba? Ito. Ang sabaw na ito? Parehong-pareho ng lasa ng chicken soup na niluto ng aming miss noon. Ito ang sabaw na niluto niya. Siya nga. Hindi po siya ang miss nyo. Luto po ito ng nanay ko. Wala na tayong magagawa. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong sabihin. Siya ang miss. Tama. Siya ang nagluto ng sabaw. Salamat, miss. Salamat, miss. Tay, wag po kayong mag-alala. Kapag nag-aalala po kayo, hindi po kakayanin ng puso nyo. Aba, Tay, kapag gumaling na po kayo, dadalhin ko po kayo para makita ang miss nyo. Aba, Tay, kapag gumaling na ang katawan mo, dadalhin kita para makita ang iyong dalaga. Naubos na lahat ni Boss Tang. Oo, sabi niya. Itong sabaw ay niluto ng kanyang dalaga, kaya ininom niya ito sa isang lagukan. Ito, si Boss Tang ba ay talagang nababaliw na sa pagkamis sa kanyang dalaga? Sa tingin ko rin,
pero hindi naman ito masama. Ma, kung talagang magagawa mong makasama si tatay, sobrang magiging masaya ako. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Bilisan nating hanapin ang tunay na dalaga. Nakuha mo na ba ang litrato? Oo. Nakuha ko na. Si King Shan iyan? Si King Shan iyan. Si Ching Shan. Si King Shan. Ang pangalan ng tatay ko ay Ching Shan. Hindi mo ba alam? Siya ang Ching Shan ko. Ma, Anong ibig mong sabihin dyan? Ibig sabihin, matagal na pala akong hinahanap ni Ching Shan. Ching Shan, Ha? Ching Shan. Binibini. Sa mundong ito, ikaw lang ang tumatawag sa akin ng binibini. Ching Shan, Ginang. sa mundong ito, ikaw lang ang tumatawag sa akin ng ginang. Ginang? Hindi ko akalain, ang ginang na hinahanap ng tatay ko sa loob ng maraming taon ay ang nanay ko pala. Chueli, halika rito. Bilisan mo at magpasalamat ka sa tatay mo. Tay, salamat sa pag-aalaga mo sa akin sa loob ng 18 taon. Mabuting bata. Mabuting bata. Ching Shan, iniligtas mo ang anak ko. Noong ipinanganak ko siya, ipinagbili ako ng kanyang walang pusong lola sa mga trafficker. Hinahanap ko siya sa loob ng 18 taon. Hindi ko inasahan na inampon ka pala. Talaga ba? Tay, salamat po sa pag-aaruga sa akin sa loob ng 18 taon. Sige. Mabuting bata. Ching Shan, marami akong utang sa iyo. Binibini? Masaya na akong nakita-kita. Ito ay sapat na. Kung gayon, nasaan si Xiaoshu? Si Xiaoshu. Si Xiaoshu ang panganay kong anak. Mabuti? Mabuting bata. Hindi ko inakala na matapos ang napakahabang 18 taon, sa wakas ay magsasama-sama na rin ang aming pamilya. Matapos ang 18 taon ng paghahanap, sa wakas ay nagkasama na tayong pamilya. Ito ay isang napakagandang bagay. Bakit ka umiiyak? Dapat tayong maging masaya. Tama ka, Ginang. Matagal na tayong hindi nagkita. Napakaganda mo pa rin. Anong sinasabi mo? Matanda na ako. Tayo? Tayong lahat ay tumanda na. Tay, Nay, huwag kayong mag-alala. Pagdating ng araw na tumanda na kayo, ako at si ate ang mag-aalaga sa inyo. Mabuting bata. Nay, wag mo nang tingnan. Nandyan pa rin ang bahay na ito. Kung sakaling nais mong alalahanin ang nakaraan, maaari kang bumalik at tumingin anumang oras. Tama ka, Ginang. Kung hindi ka masasanay sa pamilya Tang, maari akong bumili ng bahay para sa iyo. Kahit anong bilhin mo. Sige. Tara na, umalis na tayo. Umuwi na tayo. Uwi na. Isang pamilya ng bilyonaryo. Sa wakas, nagkita pagkatapos ng 18 taon. Talaga palang nahanap ng babaeng iyon ang nanay niya. Bakit naman magiging masaya ang masamang tao na tulad niya? Tama ka. Akala niya, masosolusyonan na ang lahat sa 10 milyong piso. Hindi mangyayari. Oo nga. Ikaw pa naman yung muntik ng maging parang gulay. Hindi ko siya palalampasin.
Ano? Ano bang nangyayari dito? Bakit? May nagsasabi sa internet na nambubuli ka ng kaklase? Anong sitwasyon? Shirley, manatili ka sa loob ng kotse. Ma, sasama na ako sa inyo. Dali, dali. Arangin. Anong balak ninyong gawin? Bakit ninyo kami hinaharang? Ikaw ba yung nangbuli ng kaklase? Tapos dahilan kung bakit ang kaklase mo ay muntik nang maging gulay, ikaw na bastardang bata? Ako, Humingi na siya ng tawad at napatawad na siya. Huwag na kayong magkalat ng chismis. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Sino ba ang nagpadala sa inyo? Si Shirley numero 1 ba iyan? Huwag kang magkunwari. Kayong mga mayayaman, talaga namang makasarili at walang awa. Akala nyo ba talaga na dahil lang may konting pera kayo, ay magyayabang na kayo kahit saan, at hindi na kami ituturing na tao, ha? Tama. Bakit nagkukunwari? Iyang nakakahiya mong problema. Alam na ng lahat ngayon. Sino ba ang hindi nakakaalam sa inyo, dalaga ng pamilyang Tang? Kung anong klaseng tao ka? Buong puso ang kabaitan sa iyo ng mga kaklase mo, pero hindi mo naman sila itinuturing na kaibigan at inaabuso mo pa sila araw-araw. hindi. Hindi totoo. Hindi ganyan. Dali, kunan ng video ng lahat ang babaeng ito. Kunin nyo, i-post sa internet para malaman ng lahat. Sige. Ang pinakaayaw kong makita ay iyong katulad mo na nilalaro ang sinseridad ng iba, hindi itinuturing na kaibigan ng kaibigan at kayang gawin ng kahit na ano. Tama. Nandito kami para magbigay hustisya. Tama. Kami ay nandito para magpatupad ng katarungan at alisin ang kasamaan. Sinasabi ko sa iyo, kung nagawa mo ang ganyang kahihiyan, isa kang batang may itim na budhi. Mapang-abuso, 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 mapang-abuso. Tama na. Tapos na ba kayo sa pagsasalita? Kung tapos na, hintayin nyo ang legal notice ko. Sino ang natatakot sa iyo? Tama, hindi kami madaling takutin. Sinasabi ko sa iyo, nag-aaral ako ng batas. Ang ginagawa namin ay hindi labag sa batas. Oo, hindi labag sa batas. Tama, hindi labag sa batas. Nagsorry na kami tungkol sa bagay na ito at napatawad na kami. Huwag na kayong magkalat dito at gawing malaking issue ang bagay na ito. Sino ba talaga ang nagpadala sa inyo? Magsabi kayo ng totoo. Kung hindi nyo sasabihin, hindi namin kayo palalagpasin. Sinuri ko ang simula at wakas ng pangyayaring ito. Una sa lahat, may isang anonymous account na gumawa ng kwento tungkol sa pang-aabuso ni Shirley sa mga kaklase. Kasama ka at ang 3 mong alipores at ilang litrato na kinuha sa labas ng konteksto. Pagkatapos, may ilang tao ang nagpasigla sa issue at mabilis itong kumalat sa internet. Sa pagkalat ng balita, lalong naging totoo ang kwento. Ginang Wan King, tama nga ang hinala ninyo. Hinala? Anong hinala? Bakit ninyo ako binibigyan ng palaisipan? Pinapaimbestiga ako ni Ginang Wan King sa pinagmulan ng 3 alipores ni Shirley. Ano ang resulta? Ano ang resulta? Si Sherry 1 ay kalalabas lang ng ospital kamakailan at agad niyang dinala si Sherry 2 at Sherry 3 para magwaldas ng pera at sa madaling panahon ay naubos na ang 10 milyong piso. Hindi lang iyon, sila rin ay umutang ng malaki. Sa tingin ko, ginagawa nila ito para magpapansin at pagkatapos ay mag-live selling, sinasadya nilang sirain ang reputasyon ni Miss Sherry. Kaya pala gusto nilang mag-live selling para kumita ng pera. Kaya pala bigla silang nanggugulo kay Sherry. Nangahas silang apihin ang anak ko. Napakagahaman talaga. Gusto nilang mag-live selling, kaya ipinagkakalat nila ang pribadong buhay ni Sherry para lang makakuha ng simpatiya. Mayroon bang ganyang klaseng kaibigan sa mundong ito? Hindi sila papayagan. Chen, Opo. agad mong tanggalin ang lahat ng trending topics, hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Mukhang hindi pa niya ako napapatawad. Siguro puntahan ko na lang siya ulit para mag-sorry. Anong lugar ito? Sino ka? Kung sino ako, hulaan mo. Hindi ba ikaw ang maliit kong alalay? Si Sherry 1. Magandang gabi, Sherry. Anong gagawin mo? Hindi ko naman kailangang sagutin ang tanong mo. Tang Sherry, sa wakas, dumating din ang araw mo. Mukhang galit na galit ka sa akin. Galit sa'yo? Ha ha ha. Hindi lang ako galit sa'yo. Alam mo ba kung gaano kasakit ang pag-iral mo sa akin? Gusto ko sanang kainin ang iyong laman, inumin ang iyong dugo, gusto kong mamatay ka na.
Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Bakit lagi mo akong tinitingnan ng tinging nakakasuka? Sa tingin mo, para akong isang hangal na nagpapatawa sa paningin mo. Sino ka para gawin iyon? Hindi ba totoo naman? Bakit ikaw, na isang hamak na putik, ay naging mayaman na dalaga at nagtatamasa ng lahat ng karangalan at kayamanan? Bakit sa tuwing darating ka, lahat ng mata ay sumusunod sa iyo? Bakit ang lahat ng matindi kong pinapangarap ay madali mo lang nakukuha? Hindi ito patas. Hindi mo ba naisip? Sa mga lugar na hindi mo nakikita, labis din akong inabuso? Ang mundong ito ay patas. Kung para sa iyo, ito ay sa iyo. Kung hindi naman, huwag mo nang ipagpantasya sa buong buhay mo. Sherry. Sherry. Ang cellphone ni Sherry. Naku po, may nangyaring masama kay Sherry. Sherry. Wanching, may balita na. Ano? Bilisan mo, sabihin mo. Ang mga tao natin, kinuha ang surveillance video ng isang maliit na tindahan. Iyong surveillance video? Sakto, nakita na tinangay si Sherry ng ibang tao. Ipapasa ko sa iyo ang surveillance video ngayon din. Talagang ang sinadya ang pagdukot. Ang bagay na ito, huwag muna nating ipagsasabi sa labas. Ang issue ni Cheryl ay kaka-calm down lang. Ayoko nang magkaroon pa ng anumang gulo. Ano man ang mangyari, siguradong ibabalik ko si Cheryl ng maayos. Sige, Wanking, makikinig ako sa lahat ng sasabihin mo. Ako rin ay mabilis na nagmamadaling makarating diyan. Malapit na ako. Sige. Mukhang wala si Cheryl 1 sa bahay niya ah. Siya talaga ang umupa ng tao para mangidnap base sa video ng surveillance. Siya lang ang may ganoong sapat na motibo. At siya lang ang ganoong kasamang tao na gagawa niyan. Wala siya, mas pinatutunayan nito ang hinala ko. Kung ganoon ang sinasabi mo, kapag nahanap natin si Cheryl 1, mahahanap na rin natin si Cheryl. Tama, Ching Shan. Utusan mo ang lahat na tingnan ang mga CCTV sa kalsada. At hanapin ang kinaroroonan ni Cheryl 1. Mas mabilis? Mas maganda? Kada minutong pagkaantala, mas lalong nasa panganib si Cheryl. Wanking, may balita na. Anong balita? Nalaman ng mga tao natin na umalis si Cheryl 1 sa bahay kaninang umaga at nagpunta sa labas ng lungsod. Papuntahin ang lahat para itigil ang lahat ng ginagawa nila. Sa labas ng lungsod, bilis! Sige. Nag-hire ka para mangidnap? Illegal detention? Shirley 1, ginagawa mo yan sa harap ng batas. Tang? Shirley. Mula nang maging assistant mo ako, nasira na ang buhay ko. Kung wala ka, paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Wala akong ni isang sentimo, mayroon akong malaking utang, at hindi na rin ako makapag-livestream para magbenta? May kinabukasan pa ba ako? Humihingi ako ng paumanhin para sa lahat ng nagawa ko sa iyo? Sana ay mapatawad mo ako. Inabuso ako simula pagkabata? Hindi ko alam kung paano makitungo sa mga kaibigan. Umaasa akong maintindihan mo ako. Wala na? Huli na? Hindi pa huli. Hindi pa huli ang lahat ng ito? Basta pakawalan mo lang ako, makakapagsimula ka ulit ng buhay na gusto mo. Dali, dali, bilisan ninyo ang paghahanap. Mag-ingat kayong lahat. Kahit anong sabihin mo, sa totoo lang, ito na ang huling araw mo sa mundong ito. Tara na! Ang nanay mo na naghanap sa iyo sa loob ng 18 taon, baka papunta na dito, di ba? Hindi ko alam kung anong mararamdaman niya kapag nakita kanyang patay na patay. Paalam na, Tang Xueli, sumama ka sa akin sa impyerno. Tang Xueli. Simula ngayon, nandito na si nanay. Wala nang sinuman ang makakapang-api sa iyo. Sobrang swerte ko na nakarating ako sa mundong ito. Nagpapasalamat ako na naging anak mo, nanay ko. Kung magkakaroon pa ng susunod na buhay, sisiguraduhin kong igagalang at aalagaan kita ng maayos. Shirley! Ma, bakit ka nandito? Umalis ka na. Ang tali na ito ay napakatibay. Bago mo pa ako mailigtas, pareho tayong magiging bangkay. Sa ilalim ng sasakyan ni Shirley 1.
Hindi kita kayang iwan. Ma, patawad. Hindi ako naging mabuting anak. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Alam mo ba, anak kita. Ma, umalis ka na. Nakikiusap ako sa iyo. Talaga bang? Nakakaantig naman iyan. Sumama ka sa akin, sa impyerno? Tang Shirley. Umalis ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Ma? Sherry, makinig ka sa akin. Ililigtas kita ngayon. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ma, wala ka na bang pakialam sa buhay mo? Malapit nang dumaan ang sasakyan ni Uno? Umalis ka na. Anong gagawin ni Ma? Anong gagawin? Kung magpapatuloy ito, mamamatay kang kasama ko rito? Sulit ba talaga ito? Ma. Sherry, alam mo ba? Ang tali na nakagapos dito ay ang buhay ko. Ma! Hindi kita hahayaang mamatay. Ma! Kung mabubuhay pa ako? Ayos na. Wala nang dapat ikabahala. Kalma na tayo. Ligtas na tayong dalawa. Ma, salamat sa iyo. Siya ang nagdulot niyan sa sarili niya. May kabayaran ang masama. One king? One king. Sherry. Papa? Ma, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Sherry, kumusta ka? Bakit ka tumatawa? Ay nako, kung gusto mong tumawa, tumawa ka na. Hindi ko inakala, sa edad kong ito, mararanasan ko pa ang ganito. Ang maging anak mo, napakasarap sa pakiramdam. Mabuting bata. Simula ngayon, nandito na ang nanay mo. Nay? Simula ngayon, may nanay na rin ako. Sisikapin kong maging isang masunuring anak. Wala na akong kinatatakutan. Tama nga. Ang mga bata, talagang nagmamadali silang lumaki. Snowy. Ramdam talaga ni tatay na malaki ka na. Ngayon, may tatay at nanay na ako. At may ate pa? Protektahan ka ni ate simula ngayon? Opo. Mabuti, umuwi na tayo para gumawa ng dumplings. Hahaha.